Good day everyone, I am Shine Al Amazon from second year BE Ed at Metro Manila College. Our topic for today is all about Dale's cones of experience. So we have a percentage 10, 20, 30, 50, 70, and 90. So yun. Ang mga percentage na to ay ginagamit natin is upang malaman natin kung anong kailangan nating strategy ang pwedeng gamitin upang tumagal sa isipan ng bata yung ating mga itinuturo. Ayun, kung makikita ninyo, meron tayo dito 10%. Ang ibig sabihin nito ay yung kakayahan ng bata kung gaano katagal magtatagal yung kaalamang nalaman nila or napag-aralan nila. So, start tayo sa 10%. Sa 10%, isang halimbawa dito ay yung pagiging modular natin noong pandemic days. Di ba yung mga kabataan nun, pagka nagbabasa sila nun, wala pang ilang minuto pagkatapos nilang basahin is mabilis na nakakalimutan ng bata kung ano yung mga nabasa nila o kung ano yung naintindihan nila doon sa binasa. Next naman is yung 20%. Ito yung hear o naririnig. Yung mga bata kasi pag mga nakakarinig sila ng information katulad na lang ng about sa subject na math, 'di ba? So 20% kasi medyo mababa to, ibig sabihin makakalimutan pa rin nila to ng mas mabilis pa rin ganun. Halimbawa na lang yung sa math, yung mga problem solving. Pagka ilang makalipas yung mga ilang oras or minuto, yung problem solving na yun is makakalimutan nila kung paano nila yung nasolusyon, ganun, kung paano nila na-solve. Ayun. Sa 30% naman to see. Sa to see naman, ito, pwedeng halimbawa natin dito upang maintindihan ninyo ay yung, halimbawa, ang isang bata ay nakakita ng, ng lobo doon sa isang lugar, or for example, sa circle. Pag nakita nila yun, upang maiinggit sila dun. So, gusto nila yun. Gusto nilang bumili nun. Para makabili ako nito, mag-iipon ako. Ganun. Hanggang sa mabilis silang makakalimutan na bakit nga ba sila nag-iipon? Makakalimutan nila kung para saan yung pinag-iipon nila dahil nasa 30% pa lang yun ng kanilang knowledge. Kumbaga sa pag-alala ay medyo mababa pa siya, mabilis pa natin yung makakalimutan. Next naman is yung 50% to see and to hear. Pwede natin ditong example is yung sa YouTube tutorial na napapanood natin. Kasi 'di ba kadalasan ngayon doon na tayo umaasa, doon tayo nakikinig. So yung mga bata kasi ngayon, pag napanood nila yung isang movie or sa mga reels, pag may napanood sila doon, parang magiging interested sila doon, no? So gagayahin nila, pero habang tumatagal, makakalimutan rin nila, makalipas ng ilang araw, makakalimutan nila kung paano yung procedure na ginawa nila. For example na lang, sa Facebook, pag nanonood sila ng mga cooking, ilang araw pa lang yung mga bata or yung mga teenager is nakakalimutan nila yun kung paano nga ba nila yun gagawin. Next naman is yung sa 70% is to say. Dito naman, sinasabi na nila yung mga pinag-aaralan na nila, kung paano yun, ano yung naintindihan nila dun sa naging talakayan. Pwede rin tayo ditong gumawa ng mga assessment, ganun. Pwede tayong magpasagot nun. Kasi dito medyo nag-i-stay na yung yung knowledge nila na kumbaga sa pinakamataas is pumapangalawa na to, 'di ba? So mas matagal na yung nagiging nag-i-stay ng mga natutunan nila sa isang klase ng bata. At yung last ay yung 90. Ito naman is what they see at do. Kung ano yung natutunan nila, magbibigay tayo ng mga problem solving or na-apply na talaga nila yun sa pang-araw-araw. Halimbawa na lang, nagturo tayo ng kung paano magsaing. Pagka yung bata kasi tinuruan mo magsaing, pagka gustong-gusto niya talaga yung ginagawa niya, kaya niya na yan ulit-ulitin. Ayun meron lang yan mga pinagkaiba sa mga nabanggit natin. Ayun ay pwedeng napapanood nila pero nakakalimutan nila. Pwede namang napapanood nila at nalalaman nila kung paano gawin. At yung pinakalas naman ay napanood nila at alam na nilang gawin. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam.